Tirik ang araw nang dumaong ang pulang pickup ni Rafael de Vera sa makitid na daan ng San Roque. Kumalat ang alikabok sa hangin habang dahan-dahang pumarada ang gulong sa tapat mismo ng lumang waiting shed. Bumaba si Raf na suot ang mamahaling loafers at abot tuhod na trench coat na tila hindi alintana ang alinsangat. Mabilis niyang sinuklay pabalik ang nakagel na buhok at umirap sa mga batang nakatitig. Ganito pala ang baryo nyo, parang nakalimutan ng siyensya. Bulong niya sa sarili, kasabay ng patlik ng mamahaling relo. Sa plaza, sinalubong siya ng kapitan at ilang magsasaka, ngunit agad niyang pinadama ang taas noo. Bibilhin ko ang lupang yan, gagawin nating resort. Huwag nang mag-alala, babayaran ko kayo ng tama, ayon sa probinsya nyo. Tila ihip ng malamig na hangin ang katahimikan matapos ang kaniyang biro. Sa saglit na panatitipon sa bahay kubo ng kapitan, nakaharap niya si Aling Pasita, ang kilala sa baryo dahil sa halamang gamot. Nakasalampak sa maliit na bangko ang matanda, hawak ang supot ng tinadtad na dahon ng sambong. May hilo ka? Subukan mo ito, iho, alok niya. Pwe! Dumiretso si Raf sa basurahan at itinapon ang dahon. Pasensya na po, ale ano na ngayon? Dahon? Sabay halakak na may pangingiliti ng pangmamaliit. Nag-init ang pisngi ng mga nakarinig, ngunit walang tumutol. Marahil takot, marahil hiya. 2 oras matapos ang insidenteng iyon, umihip ang hangin ng biglaang lumamig sa buong baryo, samantalang tag-init. Sa dilim ng kaniyang kubo sa gilid ng niyugan, huminga ng malalim si Aling Pasita. Nakatapat sa kandilang sinintihan sa lumang altar, inalis niya sa baul ang itim na pamaypay na minana pa sa lola niyang si Magda, isang kilalang mangkukulam noong panahon ng Hapon. Ipinahid niya ang sariling dugo mula sa maliit na hiwa sa hintuturo. Hinagod sa gilid ng pamaypay at marahang binubuklat habang sinasalubong ng mga aninong umuukit sa dingding. Sa yapang na tumusok, sa dilay sumpang susunog, sa pusong walang awa, igapos ng ugat ang lihim na sala. Sa bawat bigkas, gumapang ang lamig sa lupa. Ang mga tutubi sa labas ay biglang nangagsiliparan palayo, at ang lente ng lampara sa kuboy umitim na parang hulma ng usok. Hindi nad-atubili ang matanda, ipinasok niya sa hangin ang yabang ni Raf. Iniyak na hahalukay nito ang kalooban ng dayo hanggang sa makita niya ang sariling niyang kahinaan. Saglit na ininda ni Aling Pasita ang hapdi sa daliri, pero pumikit siya at huminga ng malalim, tanda ng isang sumpang nakaamba. Kinabukasan, nagising si Raf sa inuupahang bahay bukid. Unang pansin niya, ang mga kamay niya'y nanigas, parang sinabitan ng mga papo sa ilalim ng balat. Ano ba to? Allergy? Aniya, habang sinusubukang tiklupin ang mga daliri. Nang lumabas upang inspeksyonin ang planong resort, pinagsikad niya ang empleyado si Dario. Pagtayuan niyo na ng marker yang bukid, walang oras para sa kabagalan. Ngunit bawat sigaw ay may kasunod na kurot sa kaniyang gilagid. Napapangiwi siya habang tumutulo ang mapait na laway na may dugo. Habang abala, napansin niya ang irap ng mga taga roon, pero pinagsawalang bahala niya. Sa oras ng siesta, umidlip si Raf at muling nagising sa masangsang na amoy ng paso. Nakita niyang kumikislot ang anino sa sulok. Sa panaginip, hinahabol siya ng mga ugat na mabuhok mula sa lupa. Bumabalot sa kaniyang katawan hanggang sa mapigtal ang hininga. Napabalikwas siya, basang-basa ng pawis. Tinawanan niya ang takot. Bad dream, that's all. Sa 3 araw, habang nagsusupply siya sa harap ng salamin, humulagpos ang kumpul-kumpul na buhok, parang sinunog ng gasolina. Nabanaadan din niya ang mapupulang marka sa leeg at braso. Hugis kabibe, hugis kadena. Agad siyang nag-Google. Skin disease probinsya? Pero wala. Tinawanan niya ito ulit sa harap ng mga tauhan. Stress lang to. Nasamid siya sa sariling biro. Bawat pagtawa niya, sumusunod ang amoy ng nasusunog na goma. Umalis na ang mga trabahador niyang taga Maynila, akot sa malas. Ang naiwan ay 3 lokal na kargador, ngunit magsimulang panginig ang mga ito kapag lumalapit sa kanya. Sa tuwing mag-uumagang mahalumigmig, namamatay ang ilaw sa buong bahay bukid na pinapatirhan niya. Minsan, nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang sinusundan siya ng itim na pusa na may berdeng mata kahit saan siya kumihip. At sa bawat hakbang, napupunit ang lupa na waring sinusunog ng mga yapak na hindi sa kanya. Ang matinding lagnat ay dumapo sa 4 na gabi. Umiikot ang kisame at sa beige na dingding ay lumilitaw ang maliliit na aninong hugis walis tingting. Sinubukan niyang tumawag sa doktor sa bayan, ngunit sa tuwing sasagot siya sa cellphone,
Nangingitim ang labi at parang may dumidikit na bukol sa lalamunan. Sa desperasyon, nagmaneho siya, lumingon sa salamin ng sasakyan at nakita ang sariling mata na tila may manipis na haligi ng usok na pumapasok at lumalabas sa itim ng balintataw. Nabangga niya ang poste at natumba. Nabali ang tuhod. Gumapang siya sa putik, walang makitang sasaklolo. Nang gilalas ang caretaker na si Berto nang makita siyang utal. "Sir, anong nangyari?" Mahinang sagot, "Di ako makalayo sa lugar na to. Para akong kinakain ng lupa." Nagpalipas sila ng gabi sa kubo ni Berto dahil hindi maitaas ni Raf ang kanang binti. Sa gitna ng dilim, biglang namatay ang lampara at sa palibot ng higaan niya, dinig nila ang palahaw ng mga uwak, samantalang walang uwak sa San Roque. Kinabukasan, nagdalang loob si Berto. "Sir, may kilala po akong albularyo, sila Kang Rosa, ang makakabasa ng ganyang sumpa." Itinulak nila ng kariton si Raf papunta sa bahay kubo sa paanan ng burol. Humihiyaw ang mga kuliglig nang lumapit sila sa bakod na gawa sa kawayan. Binuksan nila Kang Rosa ang pinto. Mistulang diwata sa edad na 70, kulay pilak ang hibla ng buhok, nangingintab ang balat at malaalon ang tinig na saan ka na naman ipinadpad ng hangin, iho. Hawak niya ang supot ng pinatuyong dahon, amoy banad at kagubatan. Pinaupo niya si Raf sa banig na may habi ng pulang sinulid at tansong kwintas sa gilid. Hinawakan lang niya ang pulso, nakapikit at bigla siyang bumuntong hininga. Kumalat ang lamig sa silid. Bumigat ang tiyan ni Raf na para bang may nakadagan. Madilim at malalim ang sugat ng iyong diwa, ang yabang ay naging bukal ng sumpa. Nilabas nila Kang Rosa ang buntot pagi na nakayapak sa langis at naglatag ng dahon ng linga sa noo ng dayo. Sa unang dampi, nanginig ang kisame. At may narinig silang tunog ng kumakalansing na kadena sa ilalim ng lupa. Pinasindi nila Kang Rosa ang 2 kandilang gawa sa pinatuyong barani. Kulay asul ang apoy. Gumuhit siya ng 3 bilog ng pagtubos. Isa para sa katawan, isa para sa isip, at isa para sa kaluluwa. Sa loob ng gitnang bilog, nakaupo si Raf. Kinakabog ang dibdib. Mula sa mamasulok ng kubo, lumabas ang 7 ipis na puti. Pawang na atiklop ang pakpak at tila may bakas ng abo sa tiyan. Isa-isa silang gumapang palapit, paikot na animoy bantay sa pintuan ng ilalim lupa. Binasa nila Kang Rosa ang buntot pagi sa langis ng linga at nagsimulang paluin ang hangin sa ibabaw ng ulo ni Raf. Waring hinahawi ang usok na hindi nakikita ng iba. Tila may humihikbi sa bawat palo. Ramdam ni Raf ang pagkiskis ng mabibigat na kadena sa balikat niya. Bumalik ka sa ugat ng iyong pagkatao, mariing bulong ng albularyo. Sa yabang na sumugat, bantulot ang kaluluwa. Sa kapwa'y umirap, ngayoy lingapin ang awa. Sa huling bigkas, sumiklab ang kandila ng bughaw na liwanag. Tumigil ang mga ipis sa ikot, humarap kay Raf, at sabay-sabay na tila lumusong sa lupa, naglahong parang usok sa ilalim ng banig. Walang babala, lumobo ang tiyan ni Raf, parang may umiikot na buho sa loob. Napasigaw siya, nanginginig sa sakit. "Tulong! Anong nangyayari?" Ngunit sila Kang Rosa ay nanatiling kalmado. Binuhusan niya ng dagta ng bayabas ang tiyan. Iniipit ng 2 palad na tila nagpapalayas ng kung anumang gumagalaw sa loob. Sa bawat daing ni Raf, bumabalik sa gunita ang kanyang mga ginawang panlalait, ang paghamak sa damit ng magsasaka, ang pagbaliwala sa luhang iniyak ng sagradong lupa, at ang tawa niyang maanghang na nakaririmarim. Biglang tumulo ang luha niya. "Pagod na ako, ayoko na." Pinilit niyang tumayo pero muling napaluhod. "Ako ang nagkamali," pag-amin niya sa pagitan ng hikbi. "Aling Pasita, patawarin niyo ko. Wala akong karapatang maliiting kayo." Sa pag-iyak niyang iyon, kumidlat sa labas at bumuhos ang ulan. Dumampi ang hangin sa loob ng kubo na may dalang bago ng bagong dilig na halaman. Naramdaman ni Raf na tila ako'y binubuksan. Unti-unting binabalatan para tapusin ang ritual. Sinunog nila Kang Rosa ang lantang buhok ni Raf na nalagas noong umaga. Hinaluan niya ito ng tuyong dahon ng alagaw at isang dakot ng asim mula sa karagatan sa silangan. Umusok ang pinaghalong iyon ng kulay uling. Sumipol ang apoy na tila may sinusunog na alaala. Sa bawat alimpuyo ng usok, humihigop ito sa pulang marka ni Raf
at dahan-dahang pumusyaw ang kulay, parang nalulusaw. Hindi pa ito tapos. Mariing paalala ng albularyo. Ang kulam na kinargahan ng galit ay luluwag lang kung ikaw mismo ang kukumpyanasa sa ugat. Lumapit ka sa nagdusa sayo. Pinahiran niya ng lamis ang tuhod ni Raph, kaya nakagalaw ito ng bahagya. Sa hating gabi, nakapayong sa sariling braso, lumakad si Raph, duguan ang binti, papunta sa kubo ni Aling Pasita. Umaagos ang ulan sa pilapil at ang bawat lubak ay puno ng malamig na putik. Sa pinto, kumatok siya ng mahina, naupos ang lakas. Bumukas ang pintuan. Naroon si Aling Pasita, basa rin, ngunit wala ni bahid ng galit. Hawak niya ang basag-basag na itim na pamaypay. Pilas ang gilid, ngunit kumikislap sa ilalim ng kidlat. Pinagmasdan niya si Raph na naalugmok sa putikan, nanininig sa ginaw at hiya. Kung ang yabang mo'y kasing laki ng bundok, marahan ngunit matalim ang tinig niya, dapat ang puso mo'y kasing lalim ng dagat. Dahan-dahan niyang itinapon ang pamaypay sa lupa. Sa sandaling tumama iyon sa putik, naglaho sa hangin na parang abo, at kasabay noon ay nawala ang pangingitim sa labi ni Raph at humulaw ang langit. Umaliwalas ang ulan. Tinulungan ni Raph si Aling Pasita na ayusin ang tumutulong bubong ng kubo. Sinagot niya ang dastusin sa pagpatakumpuni at nagbigay pa ng bagong yero sa mga kapitbahay. Sa sumunod na buwan, hindi siya umalis. Ginamit niya ang natitirang puhunan para magtayo ng maliit na ginhawa ni Lakang Rosa, isang center na nagtuturo ng halamang gamot. Libre ang konsulta at nagbibigay trabaho sa mga lokal na manggagamot. Ang kayabangan ay tulad ng kulungang ikaw ang sariling tagapagtayo. Kapag iginiit mong ikaw ang pinakamataas, ikaw rin ang unang luluhod sa lupa.